Magandang umaga po o magandang tanghali na pala, 12:07. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay napakahalaga. Ito po ay nangyari sa Cebu, particularly doon sa Mandawi City, na kung saan talagang totoo po ito nangyari. So kinatatakutan ko yung massive, matindi na dayaan at maapektuhan ang mga panalo ng mga senador. Ito po ay nangyari sa Mandawi City dahil po sa ah, kagalingan ng kanilang mga watcher at kanilang ang nangyari doon, ang abogado ay magaling din ang abogado para puntuhin kung saan ang diferensya. So, bago ang lahat, nais ko muna babatiin kayo sa siguro pag ilang araw na ngayon, May 15 na ngayon, 3 araw na mula na matapos ang eleksyon, ay sa tingin ko ay nakamove on ang lahat, ang mga natalo na mga kandidato ay nakamove on na at sana nakapag-isip sila ng tinatawag na kagalingan sa pamamagitan ng paglapit sa kanilang mga kalaban at lalapitan lahat i-congratulate ng mga nanalo. Personal po, mas gusto ko po na makikita na lumalapit sila sa mga nanalo at hingi ng tawad kung na banata nila sa panahon ng eleksyon. Siyempre, hindi maiwasan niya pag panahon ng eleksyon, banat dito, banat doon. Kasama rin po yan sa paghahangad na mananalo. Pero kailangan po na tayo lahat ay magiging sportsman. At sa pagiging sportsman po, ay dapat po ay ipapakita natin, hindi yung sabi-sabi lang. Nangyari po ito kagaya po doon sa Wao Lanao del Sur. Ang nangyari po doon sa Wao Lanao del Sur, yung natalong mayor at saka nanalong mayor, nagyakapan pa sa isa't isa. So, ang ganda titignan. At matapos doon, siyempre, mag-usap sila, may magaling na naisip ang katunggali, may magaling din naisip ang nanalo. So, because of that, paano kaya kung pagsamahin nila ang kanilang mga naisip at para sa kagalingan ng kanilang mga mamamayan at gawin nila, siyempre naman, hindi naman malupit siguro o hindi naman suwail o hindi naman swapang yung nanalo para ikonsidera niya ang mga pangako nung natalo na gagawin niya ring proyekto niya sa kanyang administrasyon. Di ba? Maganda yan. Kaya hinikayat ko ang lahat ng mga natalo at nanalo na magtawagan kayo sa isa't isa, mag-set kaya kayo ng dinner, kain kayo, tapos kasama niyo ang inyong mga iilan sa mga supporter ninyo at magpalakpakan kayo at mangako kayo sa isa't isa na magtulungan kayo habang yung nanalo ay magsiservisyo bilang siya, halimbawa, mayor, bilang gobernador, bilang congressman o bilang kung ano. Isang tabi na lang yung galit sa puso kasi that's the only way para umunlad ang bayan natin. At unti-unti rin, kung ganun ang ugali ng lahat ng politiko, unti-unti rin po mawala yung mga paghikayat sa sarili, yung urge na mamili ng boto. Kailangan wala na pong bilihan ng boto mangyari. So ito, ang aking ipapakita ay nakalinya rin po sa aking hangarin na magiging malinis ang halalan, ay ipapakita ko kung ano ang may dokumentado at may ebidensya na dayaan na nangyari sa Mandawi City. So bagong lahat, nais ko bumatiin sa Pocahontas. Sabi ni Heidi Uyay, Toto, please mawa ka, tutirahin mo si Erwin. Gitinitira ko po lagi si Erwin at saka si Ben. Sa ngayon po, nakikita ko po bago ako mag-live, ang resulta po, number 11 si Lito Lapid, gusto ko pa alis siya. Tapos si Erwin Tulfo nasa number 4. Tapos si Ben Tulfo naman number 13. So nais ko lang ibalita sa inyo na mamaya iba-vlog ko po, abangan nyo po yung vlog ko laban kay Erwin Tulfo tungkol sa kaso sinampa ko sa kanya. So sa ngayon, ito po si Dr. Toto Kausing, no? Toto, tirador ang pangalan ko sa sarili ko sa ngayon. At ang aking titirahin dito ay yung mga ginawa na paglabag sa batas, kagaya ng pag-aresto kay Duterte na paglabag sa batas,
At lahat na, pati iba-iba pang mangyayari. Ngayon, at titirahin po natin sa ngayon ay yung paglabag sa batas na binastos ang ating halalan. So kay Dato Ali, TRD sticker, kayo mga DDE supporter, black ko kayo lahat. Puro nalason sa utak nila sa mga Duterte, Kibuloy, sige, opinion mo lang po yan, Dato Ali. No, whatever it is, you must soften your heart. Kasi unang-una, mga tao rin yan, mga DDE supporter. Magtatanong ka, bakit napakarami ng DDE supporter? Magtanong po kayo, bakit napanalo nila ang mga senador na gusto nila manalo? Magtanong kayo. Siguro alam mo ang rason. Kahit na pumatay siya, si Duterte, alam mo ang rason kung bakit. Sabihin natin niya yan. Mag-usisa po kayo doon, bakit? Ito na po usapin ng pangpamahalaan. Hindi po ito usapin muna na kung ilan ang namatay, ilan ang pinatay, at sino ba dapat sumagot sa pumatay. Kasi ang katotohanan po, Dato Ali, ato na mambu so pitiro ka, the truth remains na wala tayo nakitang ebidensya o testigo na si Digong mismo bumaril sa bawat isa na namatay sa panahon ng war on drugs. So, makatwiran ba yan na siya ang magsasalo niyan dahil siya naging presidente? O wala? Kung may ebidensya, makatwiran yan na siya mismo nag-utos pumatay. Pero ang problema, siya ba talaga nag-utos pumatay? At kung siya nag-utos pumatay, talagang dapat parusahan siya. Pero ang problema natin, mga pulis, alam naman natin mga pulis at saka mga vigilante yung pumatay. Ang mali ng ni Digong dito, sa unang-una nakita ko, hindi niya na-control, hindi niya naayos ang sistema. Na dapat, kung ang sistema sinunod ng pulis, which is, nag-contribute din yan yung PNP chief na si Bato at saka si Albayalde at saka yung sumunod kay Albayalde. Si Guillermo, yung mga chief of police na sumunod, kagaya kay Sinas, dapat ang ginawa nila SOP na sana dapat na kapag may namatay sa operation ay kakasuhan ang pulis na involved sa operation. Yun po ang hindi nila ginawa. Kaya pasensya na, let us understand whatever it is. So alam ko baka isa sa kamag-anak mo ay namatay, so maintindihan ko po yun. Anyway, ang ating pag-usapan lamang po ay butuhan na nangyari. Totoo bang fair bang butuhan noong nakaraan? Ngayon, kung fair ang butuhan noong nakaraan, ay bakit magiging fair? Ito po ebidensya na solid evidence. Ipapakita ko sa inyo, solid evidence na nangyari na hindi malinis ang naging halalan sa Mandawi City. Pero hindi ko ibig sabihin, hindi po pwede ko sabihin na sa kabuuan ay may dayaan kung hindi ko nakita sa iba. Ang nakita ko lamang po sa ngayon ay yung ebidensya na nangyari sa Mandawi City. So Cassandra Tracy, disqualification na makatanggal. Yon, inaantay ko po. Mamaya pag-usapan natin yung disqualification na sinampa ko laban kay Duterte, kay Erwin Tulfo. Si Glenn Oy, dalawa lang naman ang pagpilian ng mga tao. Ang tanong, sino ang maraming nakulimbat na pera? Yun. Pareha po sa Glenn Oy, kung ako tanungin mo, lahat po ng politiko natin ay kumulimbat. General statement po yun. Pero hindi din ako na maniwala na kahit piso ay walang nakulimbat sa administrasyon ni Vico Soto. Although hangang-hanga ang lahat sa kanya, pati ako hangang-hanga sa kanya. At natumba niya yung challenge, billion-billion at ang ginastos ni Sara Diskaya. Alam mo, ang giting ng Pasig na team, lahat panalo. Ganun katindi po yung good governance na binuo na team ni Vico Soto. At nanalo rin isang good governance na mayor na magaling, si Benji Magalong, nanalo rin sa Baguio City. So, ibig sabihin, may puwang talaga yung pagiging good government na mananalo ka pa rin sa eleksyon. Hindi na po kailangan na kumuha ka ng pera sa kaban ng bayan para ipamigay mo sa mga tao. Which is, let us now change our system. Sana kung tayo politiko, gagawin ko yun. Hindi naman ako pinapalad na magiging politiko na matagumpay, na magiging mayor o magiging congressman o magiging senador.
Pangarap ko nga sana. So, Rene Diquilla, wala nang maniwala sa iyo. Okay lang po kung hindi ka naman maniwala. Pwede naman po makinig ka kahit hindi ka niwala. O kung hindi ka na makinig, okay lang po. Walang problema po. Dato Ali, TRD Sticker, ako ma'am, supporter ako ng dating mayor ng Cotabato City, Maguindanao, si former Mayor Cynthia Guiani sa Yadi. Sayang, natalo sa Cotabato City bilang mayor kasi maka-BBM yan. Pero okay lang, wala tayo magagawa. Siyempre, natalo na kami sa Cotabato. Silence na lang kami. Siyempre, at sa totoo lang, idol ko yan si Cynthia Guiani. Na dapat, alam ko nanalo siya nung nakarang election. Hindi ko lang alam ngayon sa ngayong present election kung ano na nangyari. So, Cassandra Daisy, Dr. Pique, na survey, sige, pag-usapan natin sa hiwalay, pero generally, ang statement ko sa mga survey ay puro piki. So, ngayon, ang pag-usapan natin, ito yung pagkontra sa survey. Ang pagresulta ng election ay kontra sa survey. So, Eric Inad, Busatorne, yan ang mayor namin dito sa Pasig City, kaya proud kami kay Biko. Salamat. So, si Regine Ford, si G.S. Nicor, sir, anong nangyari kay George Garcia? Okay. Okay, pag-usapan natin, direkta na tayo. Naka 10 minutes na ko, introduction pa lang. Ang pag-usapan po natin ay yung may ebidensya na nagdayaan na nangyari po sa Mandawi City. Basahin natin po yung report ng abogado ng kandidato pagkamayor na si Jess Cortez. Laban siya sa mga Uwano, no? Ang kalaban niya, Uwano family. O, ito po. Ang title ng report ay Ex-Mayor Contests Uwanos Full Victory. Yan si Ex-Mayor Jess Cortez. Kandidato po siya ng ang halal pala ang na-proclaim ay si Mayor-elect John K. Uwano. So ngayon, ito pong istorya. The camp of former Jonas Cortez has formally contested the results of the mayoral election here on May 12, 2025, alleging widespread electoral fraud. So ano ba mga fraud na nakita niya? Sa reklamo na sinampa ng kanyang abogado ay ito po ang naebidensyahan. Sa Barangay Subang Dako, sa cluster precinct ID number 223-00216 ay ito, 885 ang registered voters. Tingnan mo ito pare. 885 ang registered voters sa presinto na yan. 700, sa record ng book of voters, 766 ang nakaboto. Pero nung binilang na makina, 960 ang kabuuan ng boto na binilang. Bakit kaya? Paano nangyari? Mas marami ang boto na binilang kaysa bumuto. Yan po ang nangyari sa Barangay Subang Dako. Isang barangay pa lang yan. So, next barangay, Barangay Tabuk, ay 871 ang 962 ang registered voters pare. Sa book of voters, ang lista ng mga tao na pumilat bumuto na 871 lamang. Tapos, ang binilang na makina, 1,159. Paano ba nangyari yun? So, sobrang dami, no? Sa Barangay Pasabungan, Cluster ID 223, 789 lamang ang nakarehistro na botante. Ang aktual na bumoto ay 688. Pero, yung naibilang ng makina ay 754 ang lahat na boto. Paano nangyari yun? Mas marami pa ang boto kaysa botante. So, Barangay Tabuk sa cluster Awan, 827 ang registered voters at 739 lamang ang bumoto. Pero bakit umabot sa 924 ang nabilang ng makina ng mga boto? So, sa Barangay Tingob, 1 cluster ay 880 ang valid votes at 830 ang bumoto. So 915 pala ang registered voters. Tapos ang nangyari ito, ang
ang lumabas na bumoto ay 880. Ang lumabas pala sa bilang ng boto 880, pero actual na tao na bumoto, Julie, 830 lamang. So paano naging 880 ang kabuuang total ng boto? So mas marami pang boto kaysa bumoto. Ito nangyari. So Barangay Tipolo sa Mandawi rin, 797 ang valid votes na basahin natin, 797 valid votes were registered despite only 749 voters. So ibig sabihin, ang bumoto ay 749 lamang. Pero ang bilang ng boto, ang boto na binilang ay 797 lahat. So mas lamang siya ng mahigit 48 votes. Sa Barangay Umapad naman, 709 ang valid votes na nakalista mula sa 783 voters. So other precincts pa sa Bungan ng Subang Dako also showed turnout. So lahat po na mga pangyayari doon ay ganun po nangyari. So ngayon tingnan natin sa pangka-final. 101,549 votes ang bububoto na kuha ko noon ni Uwano. At tinalo niya si Cortez na nakakuha lamang daw ng 94,448. So, yung independent na si Joe Cortez, pinatakbo ito, kaparihong apelido. At saka GPN Requerve received 2,667 votes, saka 999 votes, hindi pa naging 1,000. Isa na lang. Pero isa lang po ang mensahe rito. Kung nangyari sa Mandawi City at dokumentado na mas marami ang boto kaysa bumoto, nangyari din kayo sa ibang mga lugar ito? Yan ang napakalaking tanong po. Pasalamat naman ako at nagsampa ng parikan protest si Mayor si ex-mayor na siya ngayon. Si ex-mayor si ex-mayor Jonas Cortez. So tatandaan niyo si Jonas Cortez, ito yung pinasuspindi nila. Gawa-gawa ko kasi malapit kay Romualdez yung si Uwano. Kaya napasuspindi nila ito si Cortez sa Mandawi. Pero whatever it is, ito po ay magbibigay ng malaking istorya sa patungkol sa ating eleksyon, sakasakali po mabuksan ang lahat ng baluta sa Mandawi City. Ulitin ko lang, mas marami ang boto kaysa bumoto. Yan sa Mandawi City. Kaya ang tanong ko, lahat ba kayo ng mga watcher? Ang gawin nyo, pumunta kayo sa Comelec at kunin ninyo ang certificate kung ilan ang bumoto sa Book of Voters. Ang lahat mo na bumoto sa kada presinto, nakalista po, nakatambark, nakapirma doon sa Book of Voters. At di makikita nyo, ang mga watcher kasi dapat sineminar Dapat nagtaras-taras kayo ilan ang bumoto. Taras-taras. Para may kumpara nyo ang bilang ng bumoto kaysa boto. Ang boto na binilang na makina dito sa Mandawi City ay sobra, may 50 na sobra. By 100, ang laking bagay kaya yan. Kung may sa Mandawi, normally, Mandawi, 400 precincts. So kung may sobra na 50, sabihin natin, average na lang 50. So 50 times 400 precincts. Kwentahin natin kung ilan ang total. So 5 times 4, 20. Ito So, sa halimbawa, gawin natin 300 precincts sa meron sa Mandawi. Times, kasi clustered precinct Times 100 din ang, 50 na lang ang 50 ang dagdag sa kada presinto. 15,000 votes din. Nako, dapat panalo pala si Jonas Cortez. So, ngayon, kung sa Mandawi lang yan, paano pa sa ibang lugar? Paano pa sa Maynila? Paano sa lahat-lahat? Anyway, so far, yan lang po ang ating nakita at palaisipan po yan. Yan po ay matibay na ebidensya na ang automated counting machine ni Garcia ay walang kwenta. Ganun po yan. So ngayon, paano kaya mangyari? So ako naman ay nag-isip ayon sa leksyon na nakuha ko sa lecture ni Attorney Harold Respicio na
pwede daw mangyari yan kung nakaprograma, nakalagay, sinulat kong program kasi ang makina, lahat ng computer, kasama na yung vote counting machines, ay gumaganap, nag-ooperate base po kung anong utos na ginawa sa sinulat dun sa source. So, halimbawa, sinabi, lahat ng mga, for every 10 votes na ikakast, o di kaya sabihin na, for every 5 votes na ikakast para kay Jonas Cortez, ay ibibilang idadagdag sa boto ni Junkie Uwano. Ganun po ang pagkuhan. Kung ganun na nakalagay, talagang may daya. O di kaya, for every votes, dapat may plus 50 votes para kay Uwano. Parang ganun, kung anong total, ang dadagdagan ng kung ilan, halimbawa 50 o 60, idadagdag sa boto na kung sino ilalagay sa programa. Yan ang sinasabi ni Harold Despicio na kung may contact ka, may access ka sa computer, kaya mong gawin yan. Ganun po. So ngayon, kung kaya mo gawin, dapat na iwasan. Ang problema lang dito, sa ating makina, ay hindi po na-check. Hindi na-check ang makina natin. Kaya sabi ni Atty. Respicio, ang audit ng source code ay hanggang na lang 3.4 version ang sinertify na na-audit. Pero yung nakalagay sa makina natin ay 3.5 version. Ibig sabihin, talagang puputok ang butsi ni Atty. Harold Despicio pag malaman niya ito. Malamang baka yung panalo niya sa Rina Mercedes, talo rin siya. 'Di ba? So ngayon, yan na po ang pag-usapan natin. Hanggang dyan lang muna ang aking pong mga vlog sa ngayon. So Chiki, bakit kasi hindi sila nagbigay ng resibo? Sa Cassandra Daisy, tama ka noon, Doc, totoo na manual counting na lang talaga dapat. Yuma, kaya siguro Comelec is justifying, kunwari ng dami daw ng voters, turnout, yun pala, talaga may dagdag bawas, dagdag voters. So Eric Matiga, marami ding na-invalid na boto dahil sa overvote. Yung nga, yun ang problema, bakit naging overvote? Si Charlie Whiskey, baka merge percent yan. Si Charlie Whiskey naman dyan, papasok ang manual count. Dapat, ang ima-manual count ito, dapat mapili yung isa sa makina sa Mandawi City. Ima-manual count. No? Dapat mapili yung precinct na yun na pino-point out na ebidensyado na at kung makita, automatic na yan, dapat i-invalidate. Bilangin ang lahat ng boto sa distrito na yan. Kasi sa batas ng manual recount natin, ay isa sa kada distrito ang pipiliin para buksan, para ikumpara yung mano-mano na bilang kaysa makina na bilang. Ganun po mangyari. Ngayon, kung alam na ni Garcia kung anong makina pipiliin, para yung ipapakita niya yung walang daya. Ganun kasimple magtago ng daya na massive. Okay? Angelito Onsay, Attorney, with due respect po, baka naman po topic ang eleksyon sa Tayabas, Quezon. Meron bigyan Angelito Onsay, Ansay, bigyan mo po ako ng detalye. I-post nyo dito, ibuksan ko yung Facebook account po, pakilagay doon ang lahat ng mga kwan. Kung hindi man, i-email nyo po sa akin sa totokausing@yahoo.com kung ano man mga video, mga pictures na nakita niyo yung ebidensya ng pamili ng boto dyan sa Tayabas, Quezon. Charlie Whiskey, ang alam ko, grabe, matindi sa sunod i-vlog ko, ito si JG Suarez. Matindi, na yan, matagal nang namumuro sa akin niya, si JG Suarez. Ronaldo Palma Rufoli, sana mag-manual na lang. Tama, manual naman dapat. Hazel Aquino, grabe. Si Wakwak, pati ang makina, grabe, nakaprogram. So, ibig sabihin, hindi pala sana ganun kalaki ang boto ni Wakwak Gwen Garcia kung maayos ang bilangan. On the defense, palagi si George Garcia, kung pakinggan mo, si George parang napakagaling magsalita, pero nagaling-galingan lang yan. Kasi talagang sweetik yan. Para mapagaling pagsalita, pero kung idilat niya ang kanyang malaking mata, daming mga katibalian ng eleksyon. Charlie Whiskey, Diosel Rose, same din sa Cotabato. Mas marami ang result sa boto kaysa botante. Eric Inad, Boss Toto, kumusta ka naman? Wala na tayo
Magwala dyan kay Tulfo. Magawa natin ng paraan. Connie Sanchez, thank you sir for telling the truth about it. Salamat po Connie Sanchez sa iyong palipad. JC Nicor, sir, ulitin ko po, yung Magic George Garcia, ang botohan, impossible na mananalo. Kung yung niprint na balot, tingnan nyo asan pumunta. O, sorbian, Toto, meron error of margin niya. Margin of error sana pala. Ang dami ng bumuto mas marami ang boto kaysa daming bumuto. Naalala ko tuloy si Andres Bonifacio, pre. Isa sa reklamo niya sa Tihero ay, bakit mas marami ang boto kaysa botante? Yun ang tanong ni Andres Bonifacio. Ibig sabihin, yung history ng Pilipinas, gano'n na pala mula sa simula. Jocelyn Villamor, dito sa Davao City, maraming di nabasa ang mga senador. Ganon ba, JC Nicor? Sir, ang nangyari ang nangyari ay maging George Garcia ang botohan. So, Eric Nad, boss attorney, yan ang mayor namin dito sa Pasig City. Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyo lahat.